Nababahala ang ilang eksperto sa mahinang cybersecurity ng Pilipinas. Maging mga senador nangangamba dahil sa pangunguna natin sa digital illiteracy. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kumikilos na hindi lang mga pulis kundi mga telecommunications company para sugpuin na ang tumataas na kaso ng cybercrime sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Kung ang mga numero kaugnay ng mga insidente ng cybercrime sa bansa ang pagbabasehan, hindi dapat ipagsawalang bahala ang dumaraming nabibiktima nito. Sa datos mismo ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group mula Enero hanggang Agosto nitong taon, higit 16,000 kaso ng cybercrime ang naitala sa buong bansa. Mula sa mga kasong yan, halos 400 individual ang naaresto. Nasa 4,000 naman ang nasagip mula sa human trafficking na may kaugnayan sa cybercrime. Kaya bilang hakbang para sa pagsugpo sa lumalalang cybercrime, sinimulan na ng Philippine National Police ang anti-cybercrime training para sa mga pulis sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi na raw kasi dapat pinagpapasapasahan ang mga biktima ng ganitong uri ng krimen. Kakamera na tayo ng cybercrime desk. Hopefully, bawat local kasi para mas mabilis ang action natin. Siyempre, hindi ka pwede agad na maglagay doon nang hindi pa natitrain yung mga local police stations. Para naman sa grupong Scamwatch Pilipinas, dapat gumawa ng patakaran ng gobyerno para tutukan ang cybercrime tulad ng scams. Dapat daw lahat ng ahensya ng gobyerno pati private sector tumulong na para masawata ang tinatawag niyang scamdemic. Ang tawag ko dito, scamdemic. Kung yung sa COVID, meron tayong interagency task force, IATF. Dahil nga pandemic yun, dapat dito sa scamdemic na to, magkaroon din tayo ng interagency task force para tutukan itong mga tunay na cybercrimes. Dapat na rin daw kumilos ang mga gumagawa ng gadgets pati telecommunication companies at maging proactive sa pagharang ng mga malicious websites. Dito pa naman talamak ang scamming, phishing at child sexual abuse and exploitation content. Tiniyak naman ng PLDT Smart na gumagawa na ito ng hakbang. Katunayan, protektado raw ang kanilang subscribers mula sa 300 milyong malicious websites. We have yung cyber threat intelligence operations namin are ingesting identified malicious websites like websites na may scamming, websites na may phishing. So automatic nandun na yan. Bukod sa gobyerno at mga pribadong kumpanya, dapat daw mismo ang publiko kayang proteksyonan ng sarili laban sa scammers. Kaya payo ng Scamwatch Pilipinas, sundin ng 4 na M's. Magdamot at huwag magbigay ng pera o personal na impormasyon. Mang-snub at huwag pansinin ang text messages, emails at tawag mula sa kahinahinalang tao. Magduda at huwag agad maniwala sa mga nakikitang offer online at magsumbong sa otoridad. Maigi rin daw na huwag kumunek sa mga public wifi dahil posibleng ma-access ang personal na impormasyon. Para sa anumang kahinahinalang aktibidad, isumbong ito sa cybercrime hotline ng PNP. Nagbabalita mula sa frontline, Justin Punsalang, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.